hapon sa inyo lahat. Bago natin simulan ang ating paksa, ako muna ay magpapakilala sa inyo lahat. Ako si Trisha Jimenez na inyong tagapagtalakay. Ang ating simulan ang ating paksa. Ang ating paksa ngayon ay ang mga pagbabago sa morpoponemiko. Ano nga ba ang morpoponemiko? Ang morpoponemiko ay tumutukoy sa mga pagbabago ng anyo ng isang morpema. Ano nga ba ang morpema? Ang morpema ay dalawang salita na pinagsasama sa isang salita. At ang halimbawa ng morpoponemiko ay ang salitang pang at tali. Ito ay dapat na binibigkas natin bilang isang pangtali, ngunit dahil sa morpoponemiko, nagiging pantali ang kadalasang nabibigkas ng tao. Ngayon naman ay magsimula tayo sa simulasyon. Halimbawa nito ay ang panlaping nagtatapos sa NG o ng katulad ng sin, na maaaring maging sin o sim, at pang na maaaring maging isang salitang pan at pan. Halimbawa sa simulasyon ay ang salitang pang at bato. Dahil sa simulasyon, magiging itong pagbibigkas na pambato o panbato. Ito ay naglalayong gawing mas madali at epektibo ang paggamit ng mga salita sa pang-araw-araw na komunikasyon ng tao o tayo. Tayo ay may dalawang uri ng asimilasyon. Iyon ay ang asimilasyong parsyal o di ganap at asimilasyong ganap. Magsimula tayo sa asimilasyong parsyal o di ganap. Sa bahaging ito, ang bahagi lamang ng morpema o salita ang nababago. Nakikita rin natin sa ating halimbawa na ang huling bahagi lamang ang nabago sa salita. Ang pang ay naging isang pam dahil sa mas madali itong bigkasin, kaya't itinuturi itong di ganap na simulasyon. Simulasyong ganap naman, sa uring ito ay buong-buo ang nababago sa morpema dahil binabagayan nito ang kasunod na salita. Maiiwasan na rin ang kalituhan sa salita dahil sa mas nagkakaroon ng magandang daloy ang salita. Ngayon naman, tayo ay dumako sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa isang morpoponemiko. Una ay ang pagpapalit. Ito ay hawig sa asimilasyong ganap sa madaling salita. Nagbabago ang isang tunog upang mapadali ang pagsanib ng morpema o salita. Sa paraan ring ito, naiiwasan ang hindi kaaya-ayang tunog sa salita ng isang pinaparating ng isang tao. Dalawa namang dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang pagbabago sa morpoponemiko ay ang dahilan ng paglilipat. Ang metathesis ay isang natural na proseso ng pagbabago ng mga salita. Mahalaga ito dahil ito ay nakakaapekto sa tamang pagbigkas ng mga salita na ipinapahayag ng isang tao. Pangatlo namang dahilan ay ang pagkakaltas. Ang pagkakaltas sa ponema ay ang paraan ng pagbabadali ng salita, ngunit napapanatili pa rin ang kaayusan ng daloy ng isang tunog. Sa pagkakaltas naman, kahit nawala ng ilang bahagi ang salita, nakapaloob pa rin naman ang kahulugan nito. Na dahilan sa pagbabago ng morpoponemiko ay ang pagdaragdag. Sa pagdaragdag naman, mahalagang proseso ito dahil pinapaganda nito ang daloy ng isang tunog at pinapanatili nito ang tamang ritmo at tono sa pagbibigkas ng wika. At tayo naman ay dumako sa pinakahuling dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa isang morpoponemiko. Ito ay ang dahilan ng pag-aangkop. Sa pag-aangkop naman, tinitiyak dito na ang mga salita ay mas madaling bigkasin at mas natural itong pakinggan. At diyan nagtatapos ang ating paksa patungkol sa pagbabagong morpoponemiko. Maraming salamat sa inyong pakikinig.